Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magtatalo na naman sina Zoe at Annalyn. Wala nang pakialam si Zoe kay Annalyn. Gayon din si Annalyn dahil sa sobrang sakit ng mga ginagawa ni Zoe sa kanya, wala na siyang kapatid magmula ngayon. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Natuklasan ni Lindon na may meningioma si Melba. Nagkakaroon siya ng mga hallucination. Kailangan niyang maoperahan agad dahil may tumor siya. Pagkatapos ng pag-uusap ni Lindon at Annalyn tungkol kay Melba, ay kinumusta ni Lindon si Annalyn. Nakakatawa dahil umpisa magkabati sila ni Zoe, pero ilang minuto ay magkaaway na ulit sila. Sabi ni Annalyn, nagsasawa na rin siya. Maigi na rin na magkaganito sila at magkalayo para maigi na ang mga buhay nila. Samantala dinalaw ni Annalyn si Melba. Nagtataka si Melba kung nasaan siya. Pinakalma siya ni Annalyn at pinaliwanag na nagsisisure siya. Hindi naman siya siguradong ibabalik sa presinto dahil naapektuhan ang isip niya. Sinabi niya rin na may tumor si Melba. May meningioma siya, kaya siya nag-hallucinate dahil naapektuhan ang isip niya. Hindi makapaniwala si Melba. Nagpakilala si Annalyn na doktor siya at kailangan maoperahan agad. At kailangan masabi sa mga kamag-anak ni Melba ito. Umiyak ng todo si Aling Melba dahil wala naman siyang pamilya. Nagpipigil ng iyak si Annalyn. Tinanong niya ang anak niya kung may number ba siya nito. Lalong umiyak si Melba dahil kinalimutan na siya ni Caitlyn. Napakasakit ang nararamdaman ni Aling Melba at naaapektuhan rin si Annalyn dahil naaawa siya. Samantala humingi naman ng pasensya si Robert kina Carlos at Lynette dahil sa ginawa ni Moira. Gusto lang naman niya na bumawi kay Annalyn. Sinabi kasi ni Lynette na walang kinalaman si Robert. Si Carlos naman ang sabi, si RJ ay welcome dito. Para naman yun kay Annalyn, pero hindi si Moira. Parating rin si Michael at nasaksihan niya ang pakikipagkamay ni RJ kay Carlos. Malaya kasi si Robert na dalawin si Lynette at Annalyn. Nung mapag-isa si Carlos ay nakakuha ng pagkakataon si Michael na kausapin siya. Natutuwa siya dahil okay sila sa harapan ni Lynette. Natanong naman ni Michael na hindi ba siya nagsiselo si Carlos. Nagpaliwanag si Carlos na naiintindihan niya dahil may anak sila ni Lynette at Robert. Nagpayo si Michael na sana bawas-bawasan nila ang pagkikita nila. Nabanggit ni Carlos na ganun ba ang ginawa niya kay Lynette pero hindi niya kailangan maging mahigpit kay Lynette at ayaw niyang masakal siya. Ayaw niyang mawala sa kanya si Lynette. Sabi ni Michael, wag naman sanang masamain ni Carlos ang sasabihin niya. Pero si RJ ang unang lalaki minahal ni Lynette at nag-iisang ama ng anak nila. Kung siya si Carlos, iiwas-iwasan na niya si RJ. Malungkot naman si Carlos. Nagkausap naman sina Annalyn at Lindon. Hindi nila makita sa social media si Caitlyn o baka wala siyang social media. Pero hindi makapaniwala si Annalyn dahil alam niyang kaedad lang naman niya si Caitlyn. Maya-maya ay nasa ospital rin pala si Caitlyn. Lumapit siya kay Annalyn at nagpakilala dahil napanood niya ang video nila ng nanay niya na mangha sina Lindon at Annalyn. Samantala nakita ni Michael si Moira palabas ng Eastridge. Narinig niya kasi na pinag-uusapan si Moira. Nagtataka naman siya bakit iniwan ni Moira si Robert. Ayon kay Moira, wala siyang magagawa dahil pinagtutulakan at pinagtutulungan siya na makalabas ng ospital. Parang nagsaselos pa rin si Michael at naikwento pa niyang magkasama si Lynette at RJ na natrap sa lindol. Baka yun ang dahilan kung bakit close sila ulit ngayon. Nagalit si Moira at ikinuwento niya ito kay Zoe. Pinapalayas na nga siya sa ospital pero nagpaiwan pa rin si Robert. Nagtataka si Zoe kung gusto ba niyang pakiusapan ni Zoe si Dr. Benitez na humingi ng sorry sa mami niya. Nagalit pa si Moira dahil ngayon lang nalaman at na magkasama pala sila Lynette at Robert na natrap sa loob ng buong araw. Inamin ito ni Zoe na alam niya at nagagalit rin si Moira. Hindi siya naniniwalang wala silang ginawa pero close sila ngayon. Noon ang sabi ni Zoe hindi na niya maaalala ang lahat. Dati galit na galit si Robert kay Lynette pero ngayon nabaliktad na ang lahat. May mga bagay na nagkakamali. Makakalimot nga ang isip pero hindi ang sabi ni Annalyn. Baka nakikita rin ng daddy niya ang mga masasamang ugali ng mami niya at nakikita naman na mabuting ugali ni Lynette. Ngayon si Moira ang masama at si Lynette ang mabuti. Para kay Moira kailangan may gawin siya para matigil ito. Kailangan mapaglayo niya ang dalawa. Alam na niya ang gagawin niya.
Samantala, tinititigan ni Melba habang umiiyak ang picture ni Caitlyn ng bata pa. Maya-maya ay pumasok si Annalyn. Sinorpresa nila si Melba. Pumasok si Caitlyn at tinawag na nanay si Melba. Hindi makilala ni Melba ang babae. Nagagalit siya dahil hindi siya ang anak ni Melba. Naitulak ni Melba si Caitlyn. Pinaliwanag ni Annalyn at Lyndon na si Caitlyn ang nasa harapan niya at hindi siya kinalimutan. Sinubukan ulit lumapit ni Caitlyn pero ayaw ni Melba. Pinakitaan ni Caitlyn ang picture nilang dalawa nung bata pa siya. Huminahon si Melba at naiyak siya. Nakilala na niya si Caitlyn. Nagkayakapan at nag-iyakan sila. Nagkatinginan naman sina Annalyn at Lyndon. Maya-maya ay pumasok rin si Nestor, ang asawa ni Melba. Iyak nang iyak si Melba. Hindi niya niloko ang asawa. Ginawan lang siya ng kwento ng kapatid niya. Humingi rin naman ng tawad si Nestor at nagkayakapan silang pamilya. Samantala sa Apex, nag-iisa at malalim ang iniisip ni Robert. Nilapitan siya ni Moira. Hindi man siya galit. Pinag-isipan niya agad ng masama si Lynette. Bigyan pa sana siya ng isa pang pagkakataon. Tao lang siya at nagkakamali. Iniwan niya si Robert pero nagtitiwala kasi siya kay Robert. Hinamon naman ni Robert si Moira na payagan siya na maging kaibigan si Lynette. Nagdadalawang isip si Moira sa pagpayag. Iniisip niya lang si Carlos dahil hindi magandang tingnan. Nasabi ni Robert na payag na rin naman si Carlos. Pumayag na rin si Moira. Makikipagkaibigan si Robert sa babaeng naanakan niya pero sa isang kondisyon. Sabi ni Robert, nanay ng anak niya si Lynette, bakit kailangan may kondisyon? Para kay Moira, hindi maiaalis sa kanya na isipin na maaaring maulit yon. Tinanong ni Robert kung ano ba ang kondisyon na yan. Papayag si Moira na makapagkaibigan si Robert sa kondisyon na sa US na sila titira at aalis na sila ngayon din. Sa teaser, makikipag-usap si Robert sa bahay ni Lynette. Andito siya dahil gusto niyang may makausap na isang kaibigan. Papunta si Zoe kay Lynette para sabihin na layuan na niya ang daddy niya. Sa walang tigil na pagsasalita niya ay tinaypan ni Lynette ang bibig ni Zoe. Malalaman rin nila Chang Susan at Lynette na si Zoe pala talaga ang unang na-hostage at nakatakas lang siya dahil kay Annalyn. At ngayon si Annalyn ang na-hostage. Magtatalo naman sina Zoe at Annalyn. Malalaman ni Annalyn na hindi pala niya sinabi ang nangyari sa kanya kaya walang tulong na dumating. Samantalang tinulungan ni Annalyn si Zoe. Wala man lang pakialam si Zoe kay Annalyn. Mabuti pa nga may nangyari na lang sa kanya. Ang sabi ni Zoe, naiyak naman si Annalyn. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!